Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Yan, praise the Lord. To update you po sa weather condition, tayo po ay nasa ilalim ng signal number 2. And ang bagyo po ay bagyong Aghon. Yan. At ito po ay ang direksyon niya ay northwest. Siya po ay tumatakbo ng 10. Nawala na, yan. Siya po ay tumatakbo ng 10 kilometers an hour. So, ini-imagine po natin that by the time we reach 3 o'clock, medyo mahina na ang ulan. Kasi tumatakbo naman yung bagyo. So, kasi po right now, ay talagang cats and dogs ang ulan. At kanina nga po ay nakita natin nagtumbahan ng mga puno. But you see, the peaceful feeling I have is, kamukha po ngayon, nasa loob tayo, we're at peace, we're dry, we're safe, and outside, everything is falling. So ang feeling ko po, Panginoon, that's how I feel. If you are in the hands of God, whatever is happening outside, you never lose your peace in your heart. Amen? You never lose your confidence that God is here to take care of me. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang atin pong mensahe this morning ay atin pong kukuhanin sa aklat po ng 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, ang atin pong title, Ma'am Joyce, ay pinamagatan po natin Pursuing a Life of Witness to Christ. Yan. Pursuing a life of witness to Christ. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo 1 Peter chapter 4, beginning with verse 7 to verse 11. From Tagalog version, ito po, sundan niyo po ako, nasa screen po yung English. Verse 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat. Ang kapakinabangan ng lahat. Ang ng bagay, lakas na kaloob ng pang sa lahat ng bagay ay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen at Amen. Mga kapatid, there is a difference between the act of witnessing and the life of witness. Magkaiba po yun. Pursuing a life of witness to Christ is not just one act today, another act tomorrow. It becomes a lifestyle. Sabihin niyo po, lifestyle. Ang kailangan pong magbago sa atin, mga kapatid, ay lifestyle. Dapat ang ating lifestyle serve as a witness to Christ. Kagabi po, nagsisharing kami, ang sabi ni Brother Perry, sa 4 na binanggit ni Chairman na mahalagang pillars ng ating buhay Kristiyano. Sharing, medyo dun siya hindi masyadong consistent dun sa witnessing. And I think many of you can say, na oo nga, parang ako ganun din. Pagdating sa witnessing, hindi ako masyadong consistent. Sa prayer, I'm consistent. Sa study of the Word of God, I'm consistent. Sa pag-attend ng mga fellowship, I am consistent. Pero sabi ni Brother Perry, doon sa witnessing, medyo hindi ako masyadong consistent. Now, let me tell you something. Witnessing happens when you share the Word of God to someone else. Sometimes there are opportunities
Sometimes there are not. Nakakatuwa nga yung senior sa amin ni Chairman nung isang gabi, na kapag ikaw daw ay nasa sales, especially insurance sales, dapat meron kang prospect every day. Tama, Chairman? Dapat meron kang prospect na 100 people every day. So nakalista sa'yo yung mga prospect mo 100. Dapat sa 100 na yon, makontak mo 50. 50. Kukontakin mo, kumusta na? In fact, ang wife ko, meron siyang kasamahan pa, chairman na doktora din. Nagbebenta ng Pro-Life UK. In fact, nabentahan na nga kami lahat. Ako naka-Pro-Life UK, si Mami naka-Pro-Life UK, yung kanyang kapatid naka-Pro-Life UK, yung isa pa din. Pati yung pinsan niyang doktora, lahat kami na-recruit na. Ang sabi nung doktora sa derma, doon nga kami nagpaganoon, cuterize. Baka gusto mo, sister, yung anak mo nasa Ateneo, kuhanan mo na din ng insurance. Talagang ano siya, very aggressive. Pati yung asawa niya, nagpo-Pro-Life UK na din. Bagamat ang kanyang business ay nasa security agency. So nagtatrabaho siya, nagdederma siya, nag-insurance siya. At siya ay nasa $1 million, $1 million siya. Naka-program sa kanila na sila ay merong kokontakin. Sabi ni Chairman, dapat out of 100, out of 50, makontak mo, out of 10, makausap mo, out of 10, dapat meron ka isa. So, bawat isang araw, isa. That is very challenging para sa marami sa atin. That's very challenging. But let me tell you something. Sa paglilingkod sa Panginoon at pag-share sa Panginoon, you go with the flow of the Holy Spirit. You go with the flow of the Holy Spirit. You pray, God, give me the opportunity to share my faith. And when God opens the door, you share your story. Hindi po mahirap mag-share, mga kapatid, sapagkat ang isi-share mo ay story, my story. Sabihin niyo po, my story. Your story is your testimony. Paano ka bang nakakilala sa Diyos? In fact, kung babasahin niyo yung Book of Acts, how many times si Apostle Paul, binabalik-balikan niya kung paano niyang nakilala si Lord on the road to Damascus. Yun ang kanyang lagi nang sineshare, how the Lord met me. Kung meron kayong kausap sa trabaho, meron kayong kausap sa opisina, meron kayong kaibigan na merong problema, naguguluhan ng isip, all you have to do is share your story. Maring hindi mo masyadong kabisado yung gospel presentation. Si chairman nga sabi niya ako, isa lang ang aking gospel presentation. Isa lang. Yun lang talagang core gospel presentation ko. Yung kung merong Bible at merong ballpen. Yun lang. O, alam niyo ba yung presentation ni chairman na Bible saka ballpen? Ako, nakalimutan niyo na. Sabi niya, ito ay buhay na walang hanggan. Ito, ballpen. Mas magaling kung siya ang magpe-present. Ito si Jesus Christ. Pag nilagay ko yung ballpen doon sa Bible at ibinigay ko sa iyo yung Bible, ano meron ka? Si Jesus Christ. Pero, meron ka rin buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay na walang hanggan na kay Kristo, hindi ka pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan pag wala si Kristo sa buhay mo. Very simple presentation, mga kapatid. Of course, I know some of you medyo mahiyain, magsalita. Some of you medyo parang hindi confident. But when God opens the opportunity, all you do is share your story. Hindi ka po magkakamali kapag ang isa-share mo story mo. Sapagkat iyon ang testimony ng buhay mo kung paanong ako'y wala kay Kristo at ako'y nakakilala kay Kristo at ito ang ginawa ni Kristo sa aking buhay. That is an act of witnessing. At ay tinawag, and you shall be my witnesses. Hindi niya sinabing, you will be my model, na para bang
nagpa-fashion show, napagandahan, napagalingan. No. Tinawag tayo hindi sumama sa pagandahan at pagalingan, tinawag tayo upang maging mga saksi. And we know, pag sinabing saksi, wala pong ibang sinasabi ang saksi, kundi yung kanyang nakita, yung kanyang narinig. Elizabeth, nung gabi ng Mayo 22, nasaan ka? Your Honor, ako po ay nasa Marikina. Nung oras ng alas 5, Elizabeth, ano ang ginagawa mo? Ako po ay nagluluto, Your Honor. Nung oras na alas 6, ano ang narinig mo sa kapitbahay? Your Honor, may narinig po akong sumisigaw. Saklolo, saklolo! O ano ginawa mo, Elizabeth? Tumakbo po ako, Your Honor, at tinawag ko po yung asawa kong si Perry. O anong ginawa ni Perry? Ang sabi niya, Elizabeth, dito ka, matulog na lang tayo. Yan ang sinabi sa akin. You see, mga kapatid, all you have to do is share what you experience, what you heard, what you see. But that is just what we call the act of witnessing. Ang atin pong focus ngayong umaga ay hindi lamang po yung act of witnessing, but pursuing a life of witness to Christ. Ano po ibig sabihin nun? Ibig po sabihin, mga kapatid, hindi lamang yung ginagawa mo from time to time, kundi the way you live. Sabihin niyo po sa katabi niyo, the way you live. Yan po ang mas challenging kasi po yan 24/7. Yung wala ka sa church, yung wala ka sa opisina, yung wala ka sa school, yun ang yung lifestyle. Now, kapag po yan ang ating ginawang goal, ito po ang ating gabay sa Bible. Basahin po natin. Hindi po ako magpapakatagal at baka po tayo abutin ng lunch. Ang lunch po natin ay 11:30. Verse 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang inyong pag-iisip. So, sa atin daw pong pamumuhay in these last days, iba po ang panahon ngayon talaga, Chairman, challenging, very challenging, anywhere in the world. In fact, kausap ko po si Pastor Eli Jolanda nung siya po nagsalita dyan sa Marikina several months ago. Sabi ko sa kanya, Pastor, kumusta na po ang TICC? Ang sabi niya sa akin, Pastor, talagang, huling panahon na. Huling panahon na. Yun ang sagot niya. Talagang last days na, huling panahon na. Sapagkat makikita mo daw yung parang natetests ang pananampalataya ng mga tao. Marami daw mga tao, parang hindi na nila naipapamuhay yung kanilang pananampalataya. Naaakit, naaagaw, na tatangay ng sanlibutan. Kaya sabi niya, nangangaunti ang maraming simbahan. So, ibig niya siguro sabihin nun, pati ang TICC at the bridge, nangangaunti din. Ibig po sabihin, mga kapatid, talagang matira matibay. Ngayon po, sa panahong ito, matira matibay. Sapagkat marami po nahahatak ng sanlibutan. Marami po natutukso ng mga bagay ng sanlibutan. Matira ang matibay. Mabuti nga po sa atin sa Good Network, maraming matibay. Sabihin niyo po, maraming matibay. Oh, kita niyo naman, kahit bumabagyo, doon po ako humahanga. Kanina po, nakatingin po ako sa labas ng bintana. Tinitingnan ko kung sino unang lalabas. Kasi pupunta sa church, ako po nakabihis na. Ako nga po naka-necktie pa Sabi ng misis ko, mukhang masyado kang formal. Tinanggal ko na nga. Kasi po syempre church, para sa akin church Kaya po ako naka-necktie. Tinanggal ko, nakatingin ako, sino kaya unang lalabas? Nakita ko lumalabas si Ate Hirang. Lumalabas si Ate Hirang. Kung si Ate Hirang na 86 years old, handang sumuong sa malakas na hangin at malakas na ulan, sino po tayo para po mag-excuse na wag na kayo magsimba maulan? Di po ba? Tingin ko po, matibay tayong lahat kasi tayong lahat nandito ngayong umaga. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Praise the Lord, glory to God.
Kailangan po matibay tayo. Matibay tayo, mapagtimpi tayo, matiisin tayo, malinaw ang ating isip upang tayo makapanalangin. Verse 8, higit sa lahat, magmahalan tayo ng tapat. At po, feel ko po yan sa Good Neighbor Christian Fellowship. Di po ba? Sino po sa inyo ang feel natin ang pagmamahalan at pagmamalasakitan sa Good Neighbor Christian Fellowship? Tayo pong lahat. Abe, nagulat nga po kami kagabi sapagkat nakita mo natin, normally po ang ating mga donor si Chairman, si Mrs. Santos, si Sig, si Mandy, si Sig, para pala yun, si Aaron, yan. Minsan si Doktora. Ba bigla na lang bumunot si Bernadette? 5,000! 6,000! Grabe, nagulat kami lahat Thank you, Bernadette. Thank you, Niles. Talagang share the blessing. Sabi niya, share the blessing at nakita ng lahat kung paano sila na-bless ng kapatiran. Tuwan-tuwa si Kalidia talaga naman. Tuwan-tuwa, Sister Jojo talaga naman. Si Perry, si Perry, hindi pala. Si Elizabeth, tuwan-tuwa din. Saka si Irish. Di ba, no? Praise the Lord. Sabi nung anak ko, kasi nanalo din ako Sabi ko, raffle. Sabi nung anak ko, bakit mo pa pinaraffle? Binigay mo na lang sana sa akin. Yun po mga kapatid ay sharing the blessing. Natutuwa naman ako sa Good Neighbor at marami po sa atin ay napaka-generous. Maluwag sa loob. Wala pong maramot sa atin di po ba? Tingnan nyo yung katabi nyo kung maramot. Wala pong maramot sa atin. Kasi ang chairman natin, hindi man maramot. Wala. Minsan nasa leader yan Pag leader maramot, mga miyembro maramot din. Wala naman pong maramot sa atin. Share the blessings. Yun po witnessing na yon. Pag nalaman ng mga kapitbahay ng sanlibutan, yung Good Neighbor, talagang hindi ka pababayaan siya. Ano man ang problema ng pamilya mo, kaya namatayan ka, kaya may sakit ka, may problema ka, asahan mo yan, Good Neighbor, di ka pababayaan. That is a witness. Kilala ang Good Neighbor sa pagiging caring sa kanyang mga miyembro. Sabi pa dyan, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin nyo ng hindi mabigat sa loob. Sabihin, generous, hospitable. Again, makikita po natin yan sa lahat ng ating mga miyembro. Kami po ni Chairman na nakakadalaw na sa bahay ng marami sa inyo. Marami po sa inyo na dalaw na namin ng bahay We know how generous you are. Verse 10, at bilang mga mamubuting katiwala, tayo po yung mga katiwala. Huwag niyo pong kakalimutan yun, tayo katiwala. Stewards. Binigyan tayo ng iba't ibang mga kaloob. Katiwala sa atin. Bakit ba ipinagkatiwala sa inyo yan? Naitanong niyo po ba yun? Sister Dory, bakit ba pinagkatiwala sa inyo yan? Ministry ng pagluluto. EJ, bakit ba ipinagkatiwala sa iyo yan? Ministry of music. Sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay mayroong dedication. Mayroong kang commitment, rain or shine. Marami po kasi talented pero hindi available. Hindi ginagamit, puro talent, walang hindi naman available. Aanin ng Diyos yung maraming talent, hindi naman available. Pero for many of us, you were given the talents and God has given you the power to make yourself available. Kaya po sa church natin, talaga po naman makikita ninyo na masisipag ang mga miyembro. Ginagamit nila ang kanilang iba't ibang mga kaloob. Yung mga nangangaral ay dapat daw patuloy na mangaral. Yung mga naglilingkod, patuloy lang kayong maglingkod. Yan. At gamitin nyo lahat ng mga kaloob na ipinagkaloob sa inyo para sa kapurihan ng Panginoon. Let me just give you briefly
Ito pong tinatawag nating shape. Pakilagay nga natin yan sa screen. I'm gonna close with this. Talaga namang nagngangalit ang ulan sa labas. Oh, grabe, ngayon lang po tayo nakaranas ng ganyan sa campsite na sobrang lakas ng ulan at hangin. Pero wala kang ma-feel sa loob ng simbahan, no? Wala kang ma-feel. In fact, kanina po nakatingin akong gano'n. Ang sabi ng Biblia, you will see it, but it will not affect you. Praise the Lord. We are safe in the mighty hands of God. Shape. Serve God using your shape. Lahat po tayo may shape eh. At yan po ang ating gagamitin sa ating paglilingkod sa Diyos. Babalik po tayo sa Manila at tayo po'y mag-e-explore kung paano nating ipapagamit sa Panginoon ang ating mga buhay. Ako po right now is 57 years old. 57 years old. Wala po akong naging karir sa buhay ko kundi Bible Word of God. Pagkatapos ko pong mag-graduate ng high school, ako po ay pumasok ng Bible College. And from then to the present, ito lang po ang naging karir ng buhay ko. Walang iba. Naging educator po ako sa tulong ni Mrs. Santos, pero dito pa rin nakasentro sa Bible, Word of God. Let me tell you, I am committing my life to becoming a witness until the day I die. Ang mga heroes ko po, si Sister Piling. Yan, heroes ko yan. Hindi po yan, sabi nga ni Sister Piling, Pastor, hanggat ako'y malakas, lagi ako nasa camp. Hanggat malakas yan, di yan mawawala sa gawain. Yun po ang aking desire, na yung ako'y kamukha ni Ate Hirang, na ako'y kamukha ni Ate Piling, na ako'y kamukha ni Sister, ni Brad Ka Junior. Si Ka Junior ho, madalang na humakbang eh. Pero nasa camp. Buti lang, binigyan kayo ng manugang na umaalalay. Gusto ko po yung makita na pag tumanda ako ng ganon, ako'y nasa church. Wala po akong ibang desire kundi ganon. Magtandaan na tayo sa church. Dito na po tayo tanda lahat sa church. Pero wag naman natin kalimutan yung mga kabataan at baka dumating ang panahon, lahat tayo matanda. Walang bata. Ganun daw po mga church sa Australia, puro matatanda. Oh. Kalahati ng kongregasyon, puro matanda. Pag nangamatay lahat ng matanda, sino na maiiwan sa church? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Oh. Pag nangawala lahat yan, sino maiiwan? Sa Good Neighbor, maraming maiiwan. Si Miguel, si Mateo, si Micah. Ang dami kaya natin bata dito. Si mga anak ni Ella. Mga anak ni... Ang dami apo dito eh. Kaya lang, wag nating kaligtaang, what? A-disciple. A-disciple. Kasi maglalaho lahat yan pag hindi po natin na-disciple. Kaya gamitin natin yung shape. Ano po ba yung shape? Number 1, spiritual gifts. Lahat daw po tayo meron yan. Okay, mga kapatid? Lahat tayo meron yan. Spiritual gift. Ano po ba yan? Gift of serving, gift of preaching, gift of teaching, gift of leadership. Marami po yan. Yang gift na yan. So, unwrap your spiritual gift. Marami po sa atin binigyan ng gift, pero hindi ninyo binubuksan. Meron ba kayong ganong regalo na tinanggap nyo ng Pasko? Hanggang ngayon, hindi nyo pa nabubuksan? Meron ba tayong ganon? Dumating yung Lazada nyo, package, hanggang ngayon, hindi nyo pa nabubuksan. Di ba meron ganon? Naku, si Eliza, napakagaling mag-order. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Hindi pa nga nabubuksan, meron na naman. Ganon din po mga kapatid yung ating mga spiritual gift. Hindi nyo man binubuksan. Hindi nyo man ginagamit. Hindi nyo man yung ini-employ. Unwrap your spiritual gift. Use it. Number 2, heart. Lahat po tayo may heart that represent your passion. Your passion. Ano passion nyo? Magluto. Ayan. Yan ang passion nyo. Yan ang inyong
kaloob. Ano passion nyo? Kumanta. Yan ang inyong kaloob. Ano passion nyo? Magturo. Yan. Mga kapatid, kaya ka binigyan ng Panginoon ng passion para yun na maging focus ng iyong ministeryo. Kasi yun ang passion mo. Next, abilities. Apply your abilities. Yung pong spiritual gift, spiritual yun. Yun ay bigay ng Holy Spirit. Yun po. Hindi kayo makakaroon ng spiritual gift pag hindi kayo born again. Sapagkat born again, receive the Holy Spirit. And when you receive the Holy Spirit, you receive the gift. Yung ability, you are born with your ability. So yung mag-basketball, ability yun. Pwede nyo daw gamitin yung inyong ability yun po ay mga alert sa mga iPhone, alert po yun na rainfall warning, yan yun. Gamitin nyo daw yung mga abilities nyo. Number 4, use your personality. Lahat po tayo may personality, attractive personality. Yung personality nyo nakaka-attract. Gamitin nyo yan. Yan. Use your personality. Kami po ni Chairman, magkaiba kami ng personality. We use hindi naman po kailangan mukha-mukha tayo para-pareho na. Different people, different personality, but whatever is your personality, use it to the service of God. Tingnan niyo po yung ating mga MC, napansin niyo ba? Ibang mag-MC si Brother Boy Cruz, ibang mag-MC si Aaron, ibang mag-MC si Romeo, iba-iba sila ng personality. Lahat po sila magagaling mag-MC. Pero iba-iba ng personality nila. Natutuwa lang ako kay Aaron mag-MC. Talagang, dignified, pati pag-MC niya. Yan. Sambeda kaya yan. Si Romeo, talagang teacher na teacher pag nag-MC. Pero isa lang nakita kong nagaya mo kay Chairman. Isa lang. Yung nakataas ang paa sa pulpito. Sabi ko, nagaya mo na kay Chairman. Chairman, pag nakataas yung isa sa pulpito, gano'n eh. Ikaw din, gano'n, nakataas na rin isang paa mo sa pulpito. Yan. Personality. Gamitin niyo yung inyong pleasing, attractive personality for the kingdom of God. Ang ako natutuwa kay Riza. Ni Ralph. Si Riza has a very pleasant personality. Pag siya, kagabi, nakita niyo ba? Very pleasant. Si Pauline, very pleasant personality. Si Joyce, very pleasant person. Pag ganyan ang mga girls sa simbahan, kung ako yung binata, ang dami sigurong binata dyan. Kasi ang very pleasant personality sila. Pero kung kayo lahat ay masusungit, nakakasimangot, sino sisimba sa atin? Kaya dapat ang gagawin yung mga usher, yan, yung mga malakas, magandang ngumiti. Sila Riza, sila Pauline, yan. Kasi magaganda silang ngumiti. Meron silang pleasant personality. Use your personality. Yung mga tumatayo, dapat mag-pleasing personality para very attractive sa mata ng mga taong naghahanap ng Panginoon. And of course, experiences. Isa po sa mga na-appreciate ko kay Chairman, hindi po ako nagsasawang makinig kay Chairman. We've been together now for 30 years. Hindi ko naman po siya binobola. Wala naman kaming mutual bolahan na parang itataas ko siya, itataas niya ako. No, wala po kaming ganun. Natutuwa ako sa kanya kasi marami akong natututunan sa kanya when it comes to experience. Yung karanasan niya mula nung siya tumanggap sa Panginoon at 13 years of age, yung karanasan niya nung siya nagtatrabaho pa sa drug company, hindi po illegal drugs nagtatrabaho siya sa insurance, kung paanong inuna niya ang Panginoon, kung paanong lahat ng mga kasamahan niya. Sabi nga ni Aaron, alam mo Dad, nagtataka lang ako, bakit yung mga close friends mo ang yayaman, ikaw hindi? Yan yung Art, yung mga Tony, ang yayaman daw no, mga multi-millionaires. Ang yayaman, mga ninong lahat ni Aaron. Bakit yun nagsiyaman lahat? Bakit ikaw hindi?
Yan ang tanong niya. Pero ang tawag nung lahat ng yon kay chairman, Don Armando. Mayayaman sila, pero ang tawag nila kay chairman, Don Armando. Siya ang Don. Ganun po kalakas ang influence ni chairman doon sa mga yun. Kasi alam nila si chairman matuwid. Kasi yung mga yun, inaaya siya sa hindi matuwid. Minsan, inaaya siya. Pasensya na, pare, hindi ako makakasama dyan. Kasi binubulungan siya ni Mrs. Santos, huwag ka sasama doon, ha? Huwag ka sasama doon. Kasi may mga ganun eh. Haayain siya sa embassy ng US. Ikaw interviewin, pero iba yung nakalagay doon. 5,000 bawat isa. Sabi ni ma'am, huwag ka sasama dyan, ha? Kaya sabi niya nga kanina, iba talaga yung may takot ka na sa Diyos, may takot ka pa sa asawa, hindi ka magkakamali. Kaya mahalaga yung experience, mga kapatid. Lahat tayo meron yan. Upang tayo ay maging what? Life of witness. Ayoko na pong ituloy pa at magse-sex 11:30 na. So, palakpakan po natin ng Panginoon. God bless you all. Ngayon po ay tumayo po tayo lahat at bigkasin po natin ang ating commitment verse. After po nito, ang prayer and benediction ni Pastor Ribo, and then last song. Maging kulugulog dawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Tayo pong lahat ay magyuko ng ulo, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sinamahan mo kami sa buong camp na ito, Ama. Marami kaming mga new experiences here. Naranasan namin itong bagyo. Naranasan namin, Panginoon, itong mga ganitong sitwasyon. But you are always faithful. Nais lang namin i-commit sa iyo, Panginoon, yung mga kapatid namin na mayroong burning desire na magpabaptize. We will schedule that, Panginoon, when we go back to Marikina. And we know, Father, that is the right thing to do. You help us do what is right in your eyes. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na kaming lahat ay maging matibay at matatag sa aming pananampalataya at patuloy kami maglingkod. And once again, Panginoon, dalangin po namin ang safe travel ng bawat isa. Every one of us will be safe in your hands. We give you the honor and the glory and the praise. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo natin magsabi ng Amen. Amen.